Pagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po dito sa ating prayer meeting po. Dito po sa Rema Pills. Balikan po natin yung itinuro sa atin ng ating mga pastor this week. Ano po? Ito po yung Christ came to do things. Number 1 po, save from sin. Number 2 po, call sinners to repentance. Number 2 po pala, fulfill the law. Number 3, call sinners to repentance. Number 4, bring division. Number 5, give rest. Number 6, save from distraction. Number 7, give life for the church. And number 8, redeem from iniquity. Yun po. Ang bawat isa pong ito ay ang laki pong tulong sa atin. Ano po? Everyday po ng Rema Pills na pakikinig natin, tayo po ay naliliwanagan sa pagtutulong ng ating mga pastor. Ano po? Ang laking tulong po sa atin. Amen po. Ito po yung i-share po sa inyo po yung tinuro po ni Pastor Giselle. Ano po? Yung Mateo chapter 9 verse 13. Sabi nga po dito, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen po. Alam naman po natin ang istorya nito. Ano po? Yung tinawag si Mateo. Dito po, pansinin natin, nagtataka po yung mga Pariseo, bakit ang tinatawag ng Panginoon ay yung makasalanan? Bakit nakikisalamuha ang Panginoong Hesus sa makasalanan? Amen po. Nakita na po natin na si Mateo ay isa sa naging disipulo ng Panginoong Hesus. Amen po. At siya ay binago ng Panginoon. Binago ng Lord yung nature ni Mateo. Amen po. Nagkaroon po siya ng habag. Amen po. Sa mga kaluluwa. At kung pag-aaralan po natin istorya ni Mateo, marami po siyang nagdala sa langit. Marami po siyang kaluluwa na save at papuntang langit. Amen po. Sabi nga po dito sa Matthew 23 verse 23, sabi po dito ay ngunit at 34 verse 34, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo, mapagkunwari. Amen po. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi. Amen po. And yet, hindi po nila ina-apply ang katuruan ng kahabagan o katapatan. Amen po. Nung tayo po ay ma-born again, makakilala sa Panginoon, andun po yung pagsisisi natin. Yung pagsisising yun po yung nagdala ng katagumpayan sa buhay spiritual natin. Amen po. Yun po yung nakapag-connect sa Panginoon. Yung pagsisisi natin, nung tayo ay masyaran ng mga pastor natin, ng mga worker, tayo nag-house to house ang mga pastor and worker. Dininay nila yung pangarap nila para tayo maabot. Amen po. At tayo ay nabago. Day by day, nabago tayo. Amen po. Nawala yung unti-unti, nawawala yung dati nating attitude. Amen po. Tayo ay binago ng Lord. Hindi tinignan ng Panginoon yung kasalanan natin, yung pagkukulang natin, yung kamalian natin at karumihan. Ang tinitignan ng Panginoon yung pagbangon natin at yung pagbabago ng ugali natin. Amen po. Yung nature natin, binago ng Panginoon. Sabi nga po dito, mahalagang turo sa kautusan ng katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Ngayon po, nagkaroon tayo ng kahabagan. Amen po. Sa kapwa natin, sa kapatid natin. Andun yung kahabagan natin. At andun po yung katapatan natin. Saan? Sa pagbibigay. Dati, hindi naman tayo tight lang, di ba po? Ngayon, giver na. Amen. Giver na. Sabihin natin, giver na. Amen po. Pastor, ano pong GCash mo? Amen po. Sa worker, anong GCash mo po? Hindi na, nakakaalala na tayo ngayon. Nakakaalala na tayo sa munting halaga na binibigyan natin, binibless natin ang mga lingkod ng Diyos. Amen po. Deserve nila yan. Amen po. Na yung nature natin, binago ng Panginoon. Dati hindi tayo na marunong manalangin. Ngayon, nagpipray na tayo. Ngayon, nagbabasa na tayo, nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. At sunod-sunod na yan, ipinamumuhay na natin. Unti-unti, trying hard tayo na mabago ang ugali natin.
Yun lamang po at ito po si Brother Tutoy. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ang ibabahagi ko naman po sa inyo ay ang Matthew chapter 1 po, verse 21 hanggang 23 po. Basahin ko po. Ang sabi po nito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. So ito po ay 2,000 years ago ay naganap po ang sinabi po ng Panginoon na kung saan maglilihi ang isang birhen at isisilang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Noong unang panahon, nalayo po ang tao sa Diyos dahil po sa kasalanan, po. At hindi nga po makalapit ang mga tao sa Diyos dahil ang Diyos po ay holy. At hindi po tayo makalapit basta dahil tayo po ay makasalanan. Pero this time po, 2,000 years ago, naganap ang sinabi po ng Panginoon. Nalim po, alam naman na po natin yung kwento po ni Jose at ni Mary kung saan ay nakatakda silang ikasal. Subalit nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. At alam natin ang kwento. At ito po ay naganap 2,000 years ago. At ito po ay nangyari upang, ang sabi po sa ating binasa, ang sabi, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa mga kasalanan. So ito po ang dahilan kung bakit ba ang Panginoong Jesus ay pumarito upang tayo po ay iligtas. Sa tiyak na kapahamakan. At ganito rin po ang sinabi ng Panginoon dito po sa John chapter 6:38. Ang sabi po nito hanggang 39, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At yun po pala ang dahilan, kaya bumaba ang Panginoong Hesus dito po sa lupa upang gawin ang kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Dito po sa 39, tutuloy ko po, ito po ang sabi, ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. So ito po ang ministry ng Panginoong Hesus. Ang alin po ang tuparin ang kalooban ng Diyos at ingatan ang bawat isa sa atin. At nakaka-bless dahil ito po yung isa sa pinakamagandang regalo po na natanggap ng tao. Alin po, yung pong John 3:16 na lagi po natin isinishare na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigyan niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay. At ito po ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang tinupad niya ang kalooban ng Diyos. At ganoon na lamang ang tungkulin ng Panginoon sa bawat isa. Ganoon niya tayo kamahal dahil sabi niya, upang hindi mapahamak ang bawat isa na ibinigay sa Kanya. So, nakaka-bless po. Ang Panginoong Hesus po ay kasama na ng tao. Na sinabi po, natatawagin siyang Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Panginoon. At sobrang napakapalad po ng bawat isa sa atin. Dahil ang Panginoong Hesus ay lagi tayong iingatan, lalo na sa panahon ng problema, sa panahon ng karamdaman, sa sitwasyon na mahirap, nandun ang Panginoong Hesus, ang ating sandigan. Dahil ito po ang kanyang tungkulin, ito po yung ministry niya na tuparin ang kalooban ng Diyos, na tayo ay ingatan. At sobrang nakaka-bless na ito yung pinakamagandang regalo na ating pong tinanggap. Na naganap, hindi lamang po sa lupa, maging sa langit. Ito po yung heart ng Bible na binabahagi natin sa maraming tao. At magaganap lamang po ito, yung pong tayo po ay maiingatan ng Panginoong Hesus kung susundin natin ang kanyang kalooban. Kasi sinabi rin po rito ng Panginoon sa John chapter 3, ang sabi niya po rito, verse 36, ang sabi niya, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So ito po pala, hindi lang po pala basta gano'n. Kailangan po natin sumunod upang ang puot ng Diyos ay mawala sa
tao. So mahalaga po na sumunod tayo sa Panginoon. Ano po? At dito po tayo maiingatan ng Panginoon Jesus na matutupad niya yung pong mission niya na tayo po ay ingatan ng bawat isa sa atin. At nang sa gayon ay matupad yung pong ministeryo na ginawa niya rito sa mundo. At praise the Lord po kasi nagtagumpay ang Panginoong Hesus at dahil doon nagkaroon po tayo ng buhay. Yung buhay na ganap na tinuturo po sa atin ng mga pastor natin, yung buhay na kasiyasiya, at yun po ay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus. At kailangan po natin ingatan ito sapagkat napakahalaga po ng regalong ito at may ingatan lamang po na ito sa pamagitan po ng pananalangin. Kailangan po tayong palaging manalangin, magbasa ng Bible, magsimba. Siyempre, yung daily prayer, napaka-importante. Maging ang Panginoong Hesus, di ba nung nanalangin siya, nung dumaan siya sa matinding hirap, at nung nanalangin siya sa Gethsemane, ay halos madurog ang puso ng Panginoong Hesus. Pero ang naging panlaban niya sa kahirapan na yun ay ang panalangin. So, ganun din po tayo. Dahil hindi naman po doon natatapos Naparito ang Panginoong Hesus upang tayo iligtas, pero meron po tayong part. Ano po, ay kailangan po natin sumunod at manatili sa kalooban niya, at mangyayari lamang po ito kung tayo po ay araw-araw na nananalangin dahil battle naman po ang bawat araw sa atin. Kaya kailangan po natin talaga mag-pray everyday. Ano po? So yun po ang maibabahagi ko sa iyo at sa inyo, at narito po si Pastor Girly para po sa pagpapatuloy po. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Ano po, kumusta na po ang bawat isa? So, marami na po tayong natutunan sa mga tinuro po sa atin na ating mga pastor ngayong isang linggong po ito patungkol po dun sa Christ came to do things. At mga natutunan po natin doon ay si Jesus, marami siyang ginawa dito sa lupa. Una-una, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, tayo po ay matubos sa kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po ngayon, dito po share ko po, sabi niya po dito sa Hebrews chapter 10 verse 19, sabi niya, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. At sabi po doon sa Hebrews chapter 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ay sinasabi po dito sa atin, dahilan sa dugo ni Jesus, tayo ay malaya na makalapit sa Kanya. Alam niyo po, nung panahon po ng Old Testament, nakakapasok lang po doon sa dakong kabanal-banalan o doon po sa Holy of Holies sa templo po, ay ang mga high priest lang po. Ito po ay ginagawa nila once a year. Sila lang po yung pwedeng mag-perform ng atonement. Pero sabi po niya dito, dahilan sa dugo ni Jesus, tayo ay malaya nang makalalapit sa Kanya. Malaya na po nating mararanasan ang presensya ng Panginoon. Malaya na po tayong makalapit doon sa dakong kabanal-banalan. Amen po. Ngayon, si Jesus po ang ating dakilang saserdote. Ngayon si Jesus, siya po yung namamagitan sa ating Ama. Yan po, sabi po ng Bible sa John 14:16, sabi po na doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon, sa ating pong paglapit sa ating Panginoon, sa ating pananalangin, sabi niya dito, malaya na kayong makakalapit. Hindi na po natin kailangan mag-perform ng anumang ceremony o anumang ritual. Dahilan sa ito po ay napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. Kasi tayo po, sa panahon ng New Testament, tayo po ay nasa under ng grace ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, andun ang imbitasyon ng Panginoon, sabi niya, lumapit kayo. Dahilan sa alam natin, sa paglapit po natin sa ating pananalangin sa Panginoon, ay mararamnasan natin yung presensya ng Panginoon. At alam po natin na tayo ay didinggin ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po doon, tayo ay hindi na enemies of God, but we are beloved children of God. At pwede na po tayong tumawag sa ating Panginoon ng Abba Father. So ito po yung ginawa ni Jesus. Dahilan sa dugo niya, tayo ay malaya ng makalapit sa Kanya sa ating pananalangin. Amen po. Dahilan sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay pinalaya na niya.
Amen po. So, sa bawat sa po sa atin, sabi po niya dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Panginoon. Andun yung confidence na sa paglapit po natin sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay kanyang diringgin. Dahil alam natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po. So, yun lang po. Tayo po ay mag-worship. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa.
nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Wala nang alalahanin pa, nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Wala nang alalahanin pa, nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, sa biyaya at habag mo, O Diyos, O Lord God. Dahil sa habag mo, O Diyos, kami ay naligtas, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord. Lift up po namin, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, ang aming mga leader, Lord God, sa pamumuna po ni Senior Pastor po, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, yung patnubay mo sa kanya, Lord God. Yung pagbabantay mo sa kalusugan niya, O Diyos, O Lord God. Lord, pagpalain mo lahat ng hawakan ng kanyang kamay ay gagaling, O Lord God. Lord, pagpalain mo ang kanyang ministry, Lord God. Yung palawakin mo pa po, O Diyos, Lord God, yung ministry niya na pinagkatiwala mo sa kanya, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung pamilya niya, ingatan mo, O Diyos, yung mga mahal niya sa buhay na nasa abroad, Lord God, pagpalain, pakiingatan mo, O Diyos, O Lord God, maging, O Diyos, Lord, Lord, dalangin pa lang yung kalusugan niya, Lord God, mula ulo hanggang talampakan, Lord God. We declare yung complete healing, Lord God, na sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, O Lord God, magaling na po, Lord God. Pinagaling mo na po, Lord God, ang aming senior pastor, Lord God. Maging ang mga district pastor namin, Lord God. Lord, dalangin po namin yung mga pastor, mga workers po namin, Lord God, Lord. Ingatan mo, O Diyos, divine protection, Lord God. Lord, yung mga mahal nila sa buhay, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, andun yung provision, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord God. Lord, yung pangailangan nila, Lord God, wala imposible sa iyo, O Diyos, O Lord God. Lord, na maabot, Lord God, yung lahat ng dinidesire, Lord God, ng puso nila, Lord God, Lord, na yung ipagkakaloob, O Diyos, O Lord God. Maraming salamat po, Diyos, yung nalalapit namin, Lord God, na training, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God. Ngayon pa lang po, kiniklaim na po namin yung lugar kung saan gaganapin ang training, O Lord God. Lord, ganyan din po, Lord, yung provision, Lord, sa transportation, Lord, ng mga workers, mga pastors, Lord God, na dadalo do, Lord, atin ang training, Lord God. Lord, ngayon pa lang po, dinideclare na po namin, Lord God, yung provision, yung, Lord God, ng pangailangan nila, Lord God, sa financial, O God. Lord, yung kalusugan nila, Lord God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, Lord God. Nabantayan mo ang kalusugan ng bawat isa sa kanya, Lord God. Lord, yung mga mahal nila sa buhay, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, yung ngayong bakasyon, Lord God, nila, Lord God. Lord, andun yung family bonding, Lord God, na, Lord, andun yung enjoy nila, Lord God, yung family bonding nila, Lord God. Lord, hindi po, O Diyos, Lord God, yung
Lord, yung comfort sa bawat isa sa kanila, Lord God. Lord, yung kalakasan, spiritual, Lord, patibayin mo po sila lakas at kapangyarihan mo ng Espiritu mo na sa kanila, Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, Lord God. Sa ilang namin may yatibigay at taas ang papuri, pagsabat paggalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, Father God, tinatas namin, Lord, ang bansang Pilipinas. Lord, batid po ninyo, Ama, ang kalagayan ng bansang Pilipinas. At patuloy namin, Lord, tinatas, Lord, sa iyo ang bansang Pilipinas. Lord, ikaw nga po, Lord, ang magsaayos ng bansang Pilipinas. Lord, ikaw, Lord God, ang bigay ng kasaganahan sa bansang Pilipinas, O Lord God. At Lord, nagtitiwala kami, Lord, sa bawat pangako mo. At ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan, Lord, ng bansang Pilipinas. At anumang mga plano mo sa sa bansang Pilipinas ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng kaguluhan, banta ng gera, anumang mga sakit, mga plano mo na nilalagay sa bansang ito, winawasak namin. Mga trahedya, winawasak namin. Anumang plano mo sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, napapakawala kami ng kaayusan, ng maayos na bansang Pilipinas, kasaganahan, O Lord God. Nagpapadali kami, Lord, ng masaganang bansa, O Lord God. Salamat, Lord, at ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan ng bansang Pilipinas. Lord, maging, Lord, ang aming gobyerno, Lord, tinataas namin, Lord, ang aming gobyerno sa pangunguna po ng aming presidente. Lord, dalangin namin, Lord, na i-guide mo, Lord, ang aming presidente, Lord, sa kanyang pamamahala, Lord, sa bansang ito. Dalangin namin, O Diyos, na ayusin mo, Lord, i-guide mo siya, bigyan mo siya ng kakayanan, Lord, upang pamahalaan, Lord, ang pinagkatiwala mo sa kanya, Lord, na gawain sa gobyernong ito. At anumang mga kaguluhan sa talas na inilalagay mo sa gobyernong ito, ikaw sa talas na ng gugulo, espiritu ng sugal, droga, espiritu ng pagkakampi-kampi, winawasak namin. Anumang mga kaguluhan na inilalagay mo sa gobyernong ito ay hindi namin pinahintulutan, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapadaloy kami, Lord, na maayos na gobyerno. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord, ang bawat na namumuno sa gobyerno ito, Lord. Pag-isahin mo sila, Lord, bigyan mo sila ng pusong maayos, pusong kapagkumbaba, pusong tapat sa tungkulin, O Lord God. Lord, salamat, Lord, at kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan ng aming gobyerno. At ganyan naman, Lord, tinatas namin sa iyo, Lord, yung aming daily Bible study, Lord, sa Rema Pills. Patuloy mo, Lord, na i-guide mo ang bawat pastor na itatalaga mo, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Yung salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa bawat labi ng mga pastor na itatalaga mo sa aming daily Bible study, Lord. At gayon din naman sa amin na nakikinig, patuloy mo, Lord, na buksan ang aming puso. Turuan mo kami, Lord God, na may sa buhay namin ang bawat salita na nagmumula sa iyo. At patuloy namin, Lord, tinataas yung mga pastor namin, mga workers namin, Lord. Patuloy, Lord, i-provide mo ang bawat pangangailangan ng mga pastor namin, workers, yung mga renta, yung mga water bills, mga electric bills, Lord. Alam mo namin, Diyos, na tapat ka sa iyong pangako at ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung mga gagamitin nila, Lord, para sa pambayad ng mga renta at mga anumang bayarin, Lord. Salamat, Lord, sa pagpapala mo, Lord. Ingatan mo ang bawat lingkod mo, Lord God. Salamat, Lord, sa pag-iingat, sa kalakasan, kagalingan. Salamat, Lord. Ama, wala kaming may babalik sa iyo kundi ang pinakamataas na papuri, pagdakilan, pagsamba, lahat ng ito tinataas po namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yes, Sagad Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, yatas din po namin sa Panginoon, na makasamahan po namin, Lord God, na nasa abroad, O Diyos. Dalangin namin, Ama, sa pangalan na ingatan niyo po sila, Panginoon. Sa mga lugar po sila naroon, O Diyos, yung divine protection mo, Panginoon, patuloy na sa kanila, O Diyos. Maging, Lord God, ang mga pamilya na naiwan nila dito, Panginoon, sa Pilipinas. Yes, Lord. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, sa mga kasama namin ito na nasa abroad. Patulagon niyo pa rin po silang sensitibo, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na gawin niyo pa rin po silang pagpapala, Panginoon, Yes. sa iyong ubasan, O Diyos. Manatili, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God. Lord, yung pagkatanim sa iyong gawain, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na pagpalain mo, Lord God, ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay, O Diyos. Yung kanilang mga trabaho, Panginoon,
Pagpalain mo sila, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, O God. Yun din naman, tiyarasin po namin sa Lord God, yung mga under construction, yung mga simbahan, Panginoon, magmula po dito sa local, maging sa abroad, Panginoon. Dala namin, O Diyos, na Lord, ngayon pa lang, Panginoon, patuloy, Lord, na inaangkin na po namin, Lord God, yung mga simbahan na idadagdag mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa 1,000 churches, every district, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. At dalayan namin, Ama, sa pangalan ni Jesus na Lord, Ikaw ang mag-provide ng lahat ng mga kakailanganin, Panginoon, sa pagkatayo po namin, Panginoon, ng mga simbahan na yan, O Diyos. Kaya Lord, ngayon pa lang, salamat po, O Diyos. At maging sa mga lugar na yan, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, ipadala mo na yung mga libo-libo mong anghel, Panginoon. At Lord, patuloy, O Diyos, na yung plano mo, yung kalooban mo, O Diyos, ang maganap sa mga bubuksan na simbahan na yun, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, na Lord, magpadala po kayo, Panginoon, ng mga manggagawa, Panginoon, sa mga simbahan na bubuksan na yan, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, salamat, Panginoon, sa mga manggagawa mo na gagamitin, Panginoon, sa mga simbahan na yan. At dalangin din namin, Lord God, sa mga simbahan na yan, ay makapag-produce pa, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At ang kalooban niyo pa rin, Panginoon, mangyari sa pangalan sa sinawasak namin ang lahat ng plano mo sa mga simbahan na yan, sa pangalan ni Jesus, sinawasak namin ang paghadlang mo sa mga simbahan na yan para hindi maitayo. Ngayon pa lang, sinusuway namin ang lahat ng plano mo sa pangalan ni Kind of Power, Doctors, Principalities, Holy Spirit in high places. Pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan. Lisanin niyo ang mga lugar na yan, kayo ng mga territorial spirit. Pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan sa pangalan ng aming Jesus. Lord, patuloy, O Diyos, nagpapala kami, Panginoon, ng masaganang pagpapala mo, katagumpayan, Panginoon, sa mga lugar na yan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ganyan po, Ama, patuloy, O Diyos. Yatasin po namin si Panginoon, ang ating senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon. Lord, patuloy na, Lord, ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo, Lord God, ang aming senior pastor, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay, Lord God. Patuloy na ibigay mo sa kanya yung kalakasang kailangan niya, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Alam mo, O Diyos, ang pinagdadaanan na aming pastor, O God. Patuloy, O Diyos, patibayin mo siya ng lakas at kapangyarihan mo sa pamamagitan ng Espiritu pong nananahan sa kanya, Panginoon. Patuloy pagkaroon mo, Panginoon, sa aming senior pastor, yung double portion of your anointing, Panginoon. At Lord, tulungan mo, Panginoon, ng aming senior pastor na mapamahalaan niya ng maayos yung mga simbahan na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Lord, i-provide mo, O Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan na aming senior pastor, O God. Pagpalain mo ang bawat hawakan ng kanyang kamay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Lord God, sa buhay na aming senior pastor, O Diyos. Mangyari ang kalabo, Panginoon, sa buhay na aming senior pastor sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord, yatasin po namin sa Lord God ang lahat ng may mga prayer request, Panginoon, sa mga oras sa O Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang nakakalam ng nilalaman ng bawat puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, na nanonood sa live nito, O Diyos. Bilang po namin, Ama, sa pangalan ng Lord, nakatagpuin mo, Panginoon, ang prayer request ng bawat isa, O Diyos. Lord, nangako ka, Panginoon, sa inyo sa Panginoon, ano man ang hinambi sa Ama, ito ipagkakalob mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin, O Diyos, sa gabing ito, O God. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo, Lord, sa salita, Panginoon, na kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya, Lord, salamat. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, laman ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Sa dako ng kabanata,
Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Yes, oh God, ako sa pangalan ng Lord Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa dito sa pagsama sa amin, Lord God. Salamat sa katagumpayan ng aming prayer, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Patuloy, Lord God, pinapasalamatan pa rin po namin, Lord God, ang kasagutan ng aming mga panalangin, Lord Diyos. Salamat po, Panginoon, at sinisinyan po namin ito, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, O God. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin siya, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagkakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po. Merry Christmas po. Merry Christmas po.